Kung nagtataka kayo bakit gusto kong i-vlog tong motorsiklo na to, aside from other motorcycles, intriguing sa akin si Kawasaki, to be quite honest, and to be specific, si Barako 3. Especially, isa siya sa pinakamura na mabibili mo coming off from Kawasaki itself, assembled here in the Philippines. By the way, may dalawang variant sila, the kickstart and the electric start. This is the kickstart. If you're looking for a variant with electric starter, you go with this one, 100,900 Philippine pesos. An additional electric starter on this part, that's it. May kickstarter pa rin naman po siya. Pwede mo pa rin i-modify as classic bike and pwede mo rin gawing pang negosyo. Yun yung nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to. And especially, it's FI. Ang kanyang full spec sa engine, meron siyang 177cc air-cooled 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, kayang pumiga ng 13.5 horsepower at 8,000 RPM, 13.7 Newton meters at 6,000 RPM. 4-speed constant, ibig sabihin all down po siya. Technically, kapareho siya ng engine ni W175. Isa sa magugustuhan mo sa kanya is ang kanyang 12 liters gas tank capacity. Sa lahat ng 200cc below na motorsiklo, ito na ata yung kayang pumalo ng more than 600 kilometers na hindi nagpapagasolina. Kanyang wet weight, 133 kilograms po. Isa pa rin sa pinakamagaan. Ngayon naman, ang kanyang seat height, 770 millimeters po. Definitely will be approachable, pero alam naman natin, matambok ang kanyang upuan. Ayan, a massive shoutout kay Ma'am Jen. Hi Ma'am Jen. Ma'am, anong height niyo po? 5'4". Ayan, 5'4" si Ma'am Jen. Kaya mong upuan sa tingin mo? Yes. Abot mo. Ayan. Tapos upuan mo, ma'am. Kaya ko na. Kaya niya daw. Oo, tipito nga lang, pero alam naman natin kasi matambok ay mataba kasi yung kanyang upuan, kaya medyo mataas siya at saka hirap abutin. Pero marunong ka na magmotor and you are 5'4" or above, pwede. Jen, Ma'am Jen, may gusto kayong pa-shoutout? Shoutout sa Ma'am. Ano? Kinuha talaga. Okay, shoutout sa Motorcycle Davao. So come and visit our shop here located in Doña Pilar in front of Pure Gold Lana. Ayan, massive shoutout. Bakit namamaos ka? Umattend ka ba ng ano? Ng Kawasaki? Ganito po talaga ang boses ko. Okay, ayan. Massive shoutout kay Ma'am Jen. Link in the description tayo sa kanyang number, and if you have any inquiries, sa kanya nyo po tatanungin. Ayan, not just Kawasaki. All of the big bikes here available. Ayan po. Bye Ma'am Jen! And I really mean it, my dear friends. Nagagandahan talaga ako sa motorsiklo na to. It looks like a classic working motorcycle. Ganun yung impression ko sa kanya. And nung bata pa ako, kapag sumasakay ako sa tricycle or kapag may available na mga motorsiklo, usually Kawasaki na ganito yung itsura ang most common. May kahulin po siya sa harapan with a halogen headlight and also a halogen turn signals. Ganito po yung makukuha. Ayan. Still halogen but beautifully done. 175 branding on the seat. Pwede mong patabasan as you wish so. Pero siguro kung ako yung may-ari and for daily, hindi na siguro kailangan. Filipino looks talaga yung kanyang sticker. Isa sa nagustuhan ko sa kanya yon. Pangmasa yung datingan niya and I like it. So sa meter, ganito po yung makukuha natin. Ayan. Analog po siya. So si Ann, handlebar, nicely done. Upuan ko kanina. Upuan natin ulit. This is what I'm emphasizing, my dear friends. Yung tipong comfort it gives, hindi lang yung tipong agandahan lang. So abot natin, hindi natin kailangan i-twist ang ating ankle or whatever. Ayan po. Yan yung nagustuhan ko sa kanya. Sobra-sobra pa. So, handlebar, not that much control. Wala tong electric start like the other variant. Pero isa sa nagustuhan ko sa kanya is yan o. Meron po siyang hazard light. Yung XSR 155 po sa labas, wala. And siguro kung may kailangan tayong i-modify, pagandahin natin, gawin natin stainless chrome or steel yung kanyang muffler or yung kanyang exhaust. Pero para sa akin, ox na kung gagamitin mo lang for daily ang kanyang pegs ay simplistic yung datingan. Okay naman, not bad. Ang front fork, non-inverted po tayo. Quad shock po tayo sa likuran with a preload adjustability. Isa sa nagustuhan ko sa kanya yun. So, factory rust proof daw, sabi ni Kawasaki. Yun yung maganda sa kanya. Yung fender niya, if you're going to take a look, simplistic lang yung datingan. Drum brake po tayo sa may harapan. And drum brake din po tayo sa likuran. Yun yung sa tingin kong babaguhin po. Naka-tube type po tayo.
Ang kanyang size 12.75 17 and partially off-road po na tires. Okay na okay. Sa kanyang likuran naman, ganito po yung makukuha natin. Ayan po siya, my dear friends. Naka off-road tires po tayo. And ang kanyang size naman 3 and 17. So ayan po siyang grab handle or grab bar, and pwede mo rin lagyan ng mga gamit mo, hindi po mga mabibigat. This is actually Kawasaki's workhorse, kaya para sa akin marami kang makukuha dito. So para kanina itong motorsiklo na to, sa mga nagnanais ng mura at saka maaasahan na motorsiklo, I think you should consider this bike. Pang business, pwede pang tricycle, kasi nga dun talaga kilala si Barako. And sa mga low on seat height, beginner bike, pwede din po. Long ride, my dear friends, pwede talaga siya, kasi nga lagpas 600 kilometers yung kanyang kayang itakbo na walang refueling. So para sa akin, maraming ways para gamitin mo itong motorsiklo na to. At if you're after the beauty, this is totally customizable, my dear friends. Kayo na bahala. So ayan, para sa akin, panalo tong bike na to. So massive shoutout kay Ma'am Jen. Link in the description tayo sa kanyang number, or otherwise go follow their Facebook page, Motorcycle City Davao. And pagdating sa kanyang presyohan, eto po tayo, 96,500 Philippine pesos po tayo kung ika-cash natin kay Kickstart variant. Kay Electric Starter 100 plus, ang kanyang lowest down payment 7,500 Philippine pesos. Ang kanyang 36 months 5,286.66. And okay lang naman siya. And I have to mention the 24 months as well, 6,717. And ang kanyang 12 months, 11,087.37. Okay lang naman. Okay siya para sa akin. Ang kanyang presyo, pero cash na lang natin para sure ball.